sa pag-iimbestiga ang pulisya para matukoy Hello guys, I ang motibo discovered at that my nagkakakilanlan ng mom dalawang salarin is na angry nagpasabog sa too. kotse ni Vargas. How we play now this one is that sa isang mall sa Quezon City. Nakuna ng video ang photos ng mga suspect. At yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino. Nawala sa pagbili ng ice cream ang pagtuna na ito sa isang mall sa Cubang, Quezon City noong nakaraang linggo. Hadid sa CCTV, 4 teams to here. simpleng tumabi sa Okay, biktima. go get Isa sa mga time babae guys. ang nakman ng jacket at sling bag ng biktima bago dahan-dahan kinuha ang wallet at cellphone sa loob ng bag. Kalaunan, sabay-sabay umalis ang tatlong suspect. Okay guys, Ito ng we're asawa gonna ng be biktima, natatapos so na many guys here. ang mangyari ang Is krimen. that here? Oh my god, they are gonna be there. Opisina ng isang Now we scared we sleep sabi nga here. niya natutunan siya. So, Okay, let's go inside. Oh my god, so many players. Okay, wait, clean. Okay, wait, clean. It's not scared, big guy. Right, it was scared, not scared. With the water, with more water. sa gadget. Take that Sa grab isang toy and naman big sa drinks. may Pasig County area. Ayon sa pulisya, natunto ng mga Big biktima ang isa sa glass mga of suspect sa labas water. mismo ng mall Now at we agad silang are watching nakahindi ng tulong there. sa mga Now we nagpapatrol ng clean pulis here. para maaresto ang kawatan. Ah, big kasi mo. Isa lang. Sa may Aurora Volleyball na lang. Sakto nagpapatuloy yung mga pulis natin na isa ng tulong. Kaya na-arrest yung Okay. Pinahanap naman ngayon ng mga Over pulis here, ang dalawang taas sa we finish kasabwat ng na. suspect na mga miyembro umano ng salisigan. Okay. Modus ng grupo ang pambiktima sa mga matataong lugar gaya ng mall. parang isang grupo Okay, sila. we clean. And we are to eat now. Not don't eat go. Guys, Hindi na nabawi ng don't otoridad eat ang gamit ng bugs. biktima. Nakipag-ugnayan na rin sa anti-cybercrime group ang biktima, lalo na nagamit na rin ng suspect ang kanyang mobile banking apps at hindi na niya ma-access ang kanyang social media accounts. Nakakabalang kung ano yung pwedeng mangyari because they have the identity of my wife. Hindi ko po mga kilala ng yung pangalan sa may tatlo po sana ako. May paalala naman ang otoridad sa publiko para maiwasang mabiktima na ganitong modus. Get to here. Maging aware tayo sa mga tao nasa paligid natin, lalo yung mga hindi natin kilala. Saka secure natin yung gamit natin. Iwasan din natin yung mga crowded place kasi nagkakaroon sila ng chance na makasalisay. Nakaharap sa reklamo theft ang suspect. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sugatan ng isang lalaki matapos bumaliktad ang minamaneho at matagal na ng ilang motorsiklo sa Manolo Cortez, Bukidnon, linggo ng umaga. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng preno ang truck habang pumapaybay sa talusong na bahagi ng National Highway sa Barangay Tiklog. Nagkaganan pa ng truck ang kanilang nakakasamahin ng motorsiklo sa lugar. Mas swerte na nakapagod. Kita ni Ma. Hai ka na Ma. Makita daw. Kita. Man, ami to tempi ang bidaya ma kusog kita. Bidaya ride kita. Or that will be angry. Kung makaslip ka man, kung may ikaw, kung naiyan na, wala suwabay, ready sa pag-play ko yun eh. Diretso, hindi man, go to sleep. Dalita yun, kaya no, may blood. May blood. Hindi yung blood. Tawo. Go to bedroom. Napag-alaman ng PNP Toril Police Station na ang Go anak to sa biktima your ay bed. samput din sa nakaraang bedroom. riot, kaya itinutuloy siya isang child in conflict with the law. Pinag-aaralan ng pulisya ang kaulang aksyon nito, lalo't minor de edad ang My suspect. goodness. Saksak sa mukha ang inabot ng isang lalaki matapos umanong mapagtripan ng isang grupong nagiinuman sa Rodriguez Rizal. Nagpapatrol, Christopher Sitson. Dahil sa lalim ng tinamang sugat matapos pundayan ng saksak
kinailangan tahimik ang bahagi ng mukha ng 23 anyos sa si Angelique Pedro ng Rodriguez Rizal. Kwento niya, mismong kabarangay niya ang nanaksak sa kanya matapos sa pagtripan habang inaayos ang nasirang motorsiklo malapit sa nagiinomang grupo linggo ng madaling araw. Tapos namin, sabugin natin ng motor, pag-lighter. Tigaran po kami. Tapos, bibirang po kami ng pagkain sa wangan. Sa investigasyon ng PNP, lumabas na matapos kumirit ang suspect, nagsimula na magkaintan ang dalawang grupo na nauwi sa suntukan. Pumasok doon sa bahay nila at kumuha ng 60 trillion. kung saan ay ilang beses na inundayan ng saksak itong biktima natin at pinamahan nga sa mukha. Ito pa yan, no? Doon po sa Trillion. Depende ng suspect, sinadya ang huminto ng mga lalaki malapit sa kanila. Pero parang hindi mo na I think wanna would have wait to give. Now with you is here. marami talaga yung namin. Magpapansin sa amin. Iginit din niya na self-defense ang kanyang ginawa. Ang galing na Now we think it's me. Kasi Okay, let's power cut it. Nasakta ko lang. Makakalanan naman po ng kamag-anak namin. Pinagtanggol lang po yung sarili ko. Labis ang galit ng kapatid ng biktima. Elsa. Oh, big hey guy. I'm is a wrong guy. Living one. Nasa Rodriguez Municipal Police Station ang suspect na maaarap sa nagkakaregistered homicide. Christopher Simpson, ABS-CBN News. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng nabubistong sigarilyo ang sinimulan ng sunugin ng Bureau of Internal Revenue. Ito'y para masiguro na hindi na maibibenta pa ang mga iligal na produkto, kabilang din sa sinira ng ahensya at ilang equipment na ginagamit sa paggawa ng iligal na produkto. Nagpapatrol, Jeffrey Pascual. Libo-libong kahon ng sigarilyo ang sinimulan ng sinugin ang Bureau of Internal Revenue sa Waste Disposal Facility sa Porang, Pampanga, Lunes ng umaga. 14 na milyong pakete ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 2.1 billion pesos ang kasama sa nationwide destruction activity ng ang mga sigarilyo ay nakonfiska sa mga labels sa taon sa iba-ibang probinsya. Ay, Max ka. Oh my God. O kulang ang mga papeles. Dragon. Kaya minabuti ng kagawaran, No. sunugin na lamang. Itong mga nakakonfiscate na to, saan ba napupunta? Baka binibenta din at bumabalik sa Ay, merkado. Ngayon, pinapakita natin na hindi totoo ito. Bukod sa mga sigarilyo, sinira rin ang mga equipment na ginamit sa paggawa ng mga sigarilyo. Milyon-milyong mga pakete ng sigarilyo ang nakaimbak dito sa isang waste disposal facility sa Porac, Pampanga. Ayon sa BIR, higit 6 billion pesos ang tax liability ng mga illegal na sigarilyo sa buong Pilipinas. Kasanaan niya ay napunta sa iba pang mga proyekto ng gobyerno gaya ng healthcare services. Nito lang Webes, sinalakay naman ng mga otoridad ang isang planta sa Capas, Tarlac na nabistong ibinibenta online ang mga nakumpiskang puslit na sigarilyo na ipinasusunog ng Bureau of Customs. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Domango Jr., malaki ang nawawala sa gobyerno dahil sa mga illegal na mga negosyo na nakakalekta rin sa mga illegal na kumpanya. Kung nakolekta yan, imagine na malaki-laking tulong yan sa ating mga kababayan dahil parte ng nakokolekta dito ay napupunta sa welfare ng ating mga kababayan. Bukod pa riyan, ayon sa BIR, ay kaiba't yung panghangin ang mga illegal na sigarilyo dahil di tiya kung saan ito galing o paano ito ginawa. Kaya inihikayat yung lumagi ang lahat ng mga lokal na pamahalaan Okay. mas mapagmatsyag sa mga warehouse sa kanilang lugar Okay. ang illegal na pagawaan ng sigarilyo. Tuloy-tuloy naman ang BIR sa pagtutulong sa mga lumalabag sa batas na pagtutulong sa pagbabayad ng buwis. Kaya ang ito makakolekta ng 3.23 trillion pesos na buwis ngayong taon. Walang tasa na ang pagkakamasmurang NFA sa San Juan City sa ilalim ng Food Security Emergency. Inaasahang mabibili na rin ito sa iba pang lugar sa bansa sa mga susunod na linggo. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Inilahan na
ng mga taga-San Juan ng bentahan ng NFA guys sa City Hall ngayong Lunes. I-register ang mga pili kaya maayos ang sistema. Kauna-unahang nakabili si Lea. Nalaking tuwa dahil malaki ang natipid niya. Halaga po nito ay katumbas na po lamang ng 25 kilo. So, doble po yung ma-avail namin ng bigas. Dumoble po yung kilo. Kada sako ang bentahan ng NFA guys sa San Juan. 1,650 pesos ang benta. Katumbas ng 33 pesos kada kilo. Wala pang tingin bentahan sa San Juan. Kaya naman si Jennifer, bagamat nakabili ng mas mura, mabigat na ginaniya ito sa kanyang bulsa. Mas malaking tulong po sa amin kung ilalabas siya sa publiko na yung per kilo na 33 kaysa yung isang bultuhan na biligan kasi hindi naman po lahat may extra budget para sa ganung halaga. Handa naman umano ang San Juan LGU na baguhin ang kanilang sistema. Depende sa pangangailangan ng mga mamimili. We can adjust accordingly pag meron pong demand ng tinitingin. Itong initial 1,000 sets na natin, in fact, fully allocated na kasi nagpa-pre-register po kami. Kailangan magpakita ng ID sa pagbili. Oo. Matiyak na residente sila ng lungsod. Pero tiniyak ng PA, wala namang dapat ipangamba ang mga residente ng ibang lungsod dahil hindi naman sila mauubusan ng stock. Marami tayong stocks actually sa Nueva Ecija at saka sa Bulacan, Pampanga at Isabela. Ready to ship yun here anytime. Ang limitasyon natin kaya 150,000 sacks yan is yung warehouse dito sa Valenzuela. So as it is depleted, it is going to be replenished. Magtutuloy ang bentahan ng NFA guys sa iba pang LGU. Pwede itong ibenta ng hanggang 35 pesos. Unang bukso pa lamang ito ng bentahan ng NFA guys dahil sa food security emergency. Pagkatapos dito sa San Juan ay inaasahang mabibili din ng NFA guys sa iba pang LGU, gaya ng Valenzuela at maging sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Nag-uubusin lamang ang stock ng NFA, ibig sabihin hindi naman permanente ibabalik ang bentahan ng NFA guys sa mga family. Dagdag ng EA, makatutulong din ang bentahan sa mga magsasaka. Dahil makapagsisimula ng mabili ng palay ang kagawaran at inaasahang mas marami silang mabibili sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, for the minimum price for the year is already been set at 23 pesos per kilo ng palay dry. Kung 23 pesos per kilo ang average this year ng pagbili ng gobyerno ng palay, ibig sabihin, mas marami kaming nagiging buffer stock for 2025. Pinapayuhan naman ng mga taga-ibang lungsod o probinsya na antayin ang abiso ng kanilang mga LGU sa schedule at sistema ng bentahan ng NFA guys. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Nanatiling kritikal ang kondisyon ni Pope Francis. Maliban sa pneumonia ay nakitaan din ng mild kidney failure. Kaya patuloy po ang panawagan para ipagdasal ang kanyang agarang paggaling. Nagpapatrol, Katrina Dumo. 100 na lang eh, 100 flashlight. 180. Napag-alaman ng kanyang mga doktor na mayroon ng mild kidney failure Mag-bike ka dili. ang 30 taong gulang na Santo Papa. Sa isang pahayag, sinabi ng Vatican na nananatiling kritikal ang kondisyon Wala ng Santo Papa. mag-bike? Bagamat alerto ito at nakabalipa sa isang misa, naka-oxygen pa rin si Pope Francis at patuloy na sinasalinan ng dugo tapos nakita sa mga test na mababa ang kanyang mga platelet noong nakaraang linggo. Sa labas ng General Hospital kung saan nakakonfine si Pope Francis, nag-alay ng dasal ang ilang Katoliko. Patuloy na umaasa ang mga Katoliko na gagaling at lalakas ulit si Pope Francis. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikisa siya sa buong mundo sa panalangin para sa agarang paggaling ng Santo Papa. Ayon sa Pangulo, ipinagdadasal niya na palakasin ng Panginoon si Pope Francis para ipagpatuloy nito ang kanyang misyon sa kanyang palagaya. Sa Apollo TV, nagbinsad ng isang prayer vigil sa San Sebastian Cathedral noong Sabado para sa agarang pagpapagaling ni Pope Francis. makakasal ka mo. Sa San Carlos Seminary para sa Santo Papa. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Gretchen, sino ang bago nating aabangan sa
sa The Voice USA. Ate B, matapos ang makasaysayang panalo ni Sofronio Vasquez sa The Voice USA, isa na namang Pinoy ang matutunayan ang galing sa bagong season ng kompetisyon. Ang eksklusibong panayam kay Jessica Manalo sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Dom Chavez. Halo-halong emosyon pero di umurong sa auditions ng The Voice USA ang Pinoy contestant na si Jessica Manalo. Binalikan niya ang karanasan sa unang sala para patunayan ang kanyang lubuga sa pagkanta. How did you feel when you went out on stage? Like my heart was right here. Like I remember when I got there, I was like, should I do this? Like, can I run away? Because it's like, this is it. I was behind those doors and I was just like, my heart was so mixed up.